Hindi ka lang dapat magtubo, magbunga, mag-alagad, of this ang pagiging matutom. Kaya pwede ma-stop ang tanan kung wala sang katutom. Tani, labot na tato sa babaw, galing nag-stop kita. Daw halimbawa, kung sa eskwela, third year na tani, nag-untat. Kagraduate? Wala. So, ang keyword dira is magtutom. Pag nagsiling si nanay, si tatay, nak, ang handom ko lang gidya bala. When it comes sa pag-eskwela, magtutom ha? Kaysa imo na iya bala, pila ka adlaw. Hindi pag off days ang mga labay-labay. Kay hindi kagid kalabot sa ginapromesa, kaginplano sa Ginoo sa imo, kung hindi tamangin matutom. Ikaw man nga nagatrabaho, damo nami promising nga trabaho, pero kay updan sang mga labay-labay, nagpatintar, kundi nakakasatrabaho. Instead tani na promote, ma-supervisor, ma-manager. Wala. Amo na nga seryosuha gid. Nga kung naghihimo ka sang bagay, ubutang, ginaalagaran mo ang Ginoo. Kag indigid pagkalipati nga tutuman mo. Kung tutom ka, hindi ka pala absent. Hindi ka pala absent sa eskwelahan, hindi ka pala absent sa trabaho, hindi ka pala absent sa pagsimba kay Lord. Kay tutom ka mo. Grabe na gining ako niya, pastor. Halos kada Domingo na lang gidya. Simba na daw wala ni katapusan nga simbahan ay. Ano mang gali? I am emphasizing of the character, both attitude and behavior, nga saligan mo gid ang mga promesa ni Lord sa kabuhi mo. Kung tutom ka sa iya, saligan mo kung ang ginpromesa sa imo sa Diyos. Kung tutom ka sa iya, ano man ang nidiscoveryan mo sa Word, then you are going to trust that promises. Hindi mo na sa pagpawalaan. Ang Word ni Imuna represent a deep belief in the faithfulness of God's promises as revealed in Scriptures. Nga ang kinanglanta magpamati sa pulong sa Ginoo, nga ang nagabasa ka sang Biblia, as much as possible, nga ang nag-memorize ka, because in that particular words and promises can be helpful to you sa mga panahon that you are being tempted, that you are being challenged. Kaya, kung tutom ka, you have the Word, the Spirit will remind you, you trust in God's promises. So your character will help you to trust the promise of God. Nga biskan pa daw ka, nami nagid himo ng mga bagay, pero the promise of God, the Word, the will of God, the purpose of God, amo na ang naga-prevail. Amo nang nagahari sa imo, amo nang naga-remind sa imo nga hindi gid magkadto sa wala or sa tuo, hindi gid magtandog sina, hindi gid maglingi kung si Lord nagsiling sa sakalot, wala lingi ay ha. Di kung kisabi kay curious ka lang, naglingi gid kundi naasin sa. In every season of life, let us anchor our hearts in the unwavering truth that God's promises are a sure foundation, bringing hope and strength to our journey. When it comes to trusting in God's promises, because in the season of life, we are being tested. But let us anchor ourselves in the unwavering truth that God's promises are a sure foundation. Sa Matthew chapter 7, if you are truly a smart person, kung anong ginatudlo sa Ginoo, you apply it by heart. So once the wind blew and beat that house, it will not collapse. Why? Because that person really are being founded in the solid foundation. Ang ina nga tao, tutom gidya, steadfast, loyal sa word. Basta kabalo ko nga ang word ni Lord is perfect. Ang word ni Lord hindi magdala sa akon sa pagka miserable nga kaboy. So I will trust you, Lord. Sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promised is faithful. Sa 1 Corinthians 13, emphasize nila ang hope. Nga, sa mga panahon nga daw kabudlay, pasanon, kabudlay, magsalig liwat. But you trusted God's promises that all will be well. Biskan pa kung kisa da hindi na ma-contain, hindi na maintindihan, hindi na mag-grasp ang imo nga human mind, ang mga bagay nga nagakatabo sa aton kabuhi. But you trusted God. In that season, medyo
medyo tig-ululan, medyo tig-balagyo sa imo. Diba? May mga season kung isa nga gapalang kuan ka na kung di ka manggita, isang inugtabon, isang inugbayad. Pero sige lang. Hindi pwede nga maguntat kita. Hindi pwede nga hindi kita mangin matutom. Ang aton angkla sa pagkabuhi nga mangin matutom ara sa kay Lord. Kung ikaw may discovery or let's say may revelations of God's Word kaya nagatuon ka sa iya mga pulong, o because you are a Christian, you have the Spirit of God that reminds you of the things na dapat mong himuon today o kinanglan mo i-execute today, kung tutuod gid kita nga Kristiyano, isa ni kabagay nga makita sa aton nga karakter. You have that demonstration through obedience. Gina-apply mo gid ya ang imo na dumduman, ang imo nga nabatian, ang imo na diskubrihan, or even the Holy Spirit that reminds you nga dapat amo nang himuon mo. Ang nadiskubrihan mo di, gina-apply mo. You know, words or Bible is not just, and should not be a mere knowledge, but rather, you know, it should be a lifestyle to us, nga kung anong gintudlo diri sa aton, amo nang gina-apply ta. Knowing that the one who promised is faithful. Kung tutom ka, masunod ka. So kung hindi ta tutom, sige lang ta reklamo. Obedience is the language of love. Through our action, we reveal our trust in God and reflect His light to the world. Sa muna gani nga, kung ari ta sa simbahan, kung may Bible ka, gina-apply mo na sa imo kabuhi because you are being positioned. You are being tasked. You are being blessed to be light, to be salt, to be representative